pinaghihinalaang pugad ng cybersex sa mga syudad ng Maynila at Caloocan ang sinalakay kanina ng mga otoridad. Ang kanila di manong modus, online sextortion o yung pang-aakit ng biktima para makipag-cybersex para magamit din itong pang-blackmail sa kanila. Malaking black eye para sa Pilipinas ang maituring ngayong isa sa mga cybersex hotspot sa buong mundo. Malaki pa rin itong problema sa kabila ng mga pagsisikap na ito'y sugpuin. May report si John Consulta. Armado ng baril at search warrant, sinugod ng National Bureau of Investigation o NBI ang apat na magkakahiwalay na target area na pinaniniwalaang pugad ng cybersex operation. Todo ingat ang NBI, lalo't kilala ang lugar sa iba't ibang armadong criminal groups. Nang makakuha ng senyales, agad sumugod ang mga ahente ng NBI at sinalakay ang hinihinalang cybersex dens. Aktual na nahuli ang apat na lalaki sa unang target area sa Manila. Dalawa sa kanila nakahubot-hubad habang nakikipag-cybersex umano. Ito nga yung actual na apartment at studio rin na ginagamit nga nitong sindikato para sa kanilang operasyon. Yung ibang sa mga suspect ay nandito nga, inabutan pa sila na nakahubad. Samantalang narito naman ang NBI at kasalukuyang magkasagawa. Sisimulan na itong kanilang forensic examination sa computer na ginagamit ng sindikato. Ayon sa impormasyon na kuha ng NBI ay dolyares daw ang bayaran ang transaksyon dito sa kanilang binibigay na serbisyo, kung kaya tuloy-tuloy daw ang kanilang recruitment para sa mga bago mabibiktima para sa kanilang illegal na operasyon. Sunod na sinalakay ang isang kalapit na cybersex din. May boses ba kayo? May boses? Dapat ipabosas, hindi mo magnanakaw. Hindi mo magnanakaw yung mga anak ko. Inuhuli namin yan. Sumisigaw at pumapalag pa ang mga inabutang lalaki na aktual din umanong nakikipag-cybersex. Sa kabuuan, 13 na aresto sa operasyon kasama ang umano'y mga cybersex operators sa Maypaho, Caloocan City. Gate nila, wala raw silang ginagawang masama. Pero ayon kay NBI Cybercrime Division Chief Ronald Aguto, sangkot ang mga naarestong suspect sa tinawag nilang online sextortion, kung saan ang modus mang-akit ng kliyente para sa kanilang online cybersex. Ang hindi alam ng kanilang kausap, inire-record na pala ng sindikato ang mga malalaswang aktibidad para magamit na pang-blackmail sa mga biktima abroad. Tinatawagan nila uli ito after the act, tapos sinasabi na pag hindi sa magbigay ng pera, papalabas to sa either sa YouTube, sa mga kamag-anak, sa opisina. It ranges depende sa profile ng tao But based dun sa it go as high as 500 to 1 million. Gumagamit pa raw ang sindikato ng mga menor de edad para mang-akit ng kanilang mga biktima. Ang may-ari ng inuupang bahay ng grupo, hindi raw alam na ginawa na palang cybersex din ang kanyang apartment. Ayun na nakakapagtaka. Tataka nga ako, sabi ko, hindi naman umaalis ng bahay. Bakit parang laging may pera? Todo tanggi ang ilang suspect, pero ang isang ito umamin sa operasyon. Nag-uubasap ng camera, gumagamit ng video, ng ibang video, ayun po. Magkano ang singil nila? Depende po. Magkano yung depende sa pagkakalam mo? Basta dollar yung pumapasok sa kanila, ganun. The people at the cyber division is working so much on this. Meron naman kaming mga close coordination with the other counterparts. So tuloy-tuloy po. John Consulta, GMA News.